Sasagot na po ako ng ilang katanungan na inyo pong pinadala. Si Mayan po ang nagpadala ng ating unang katanungan. Ang sabi po niya ay ito. Dear Bishop, good evening po. Lagi po akong nanonood ng inyong show, The Word Exposed. Yung mga payo niyo po talaga pong nakakatulong sa akin at sa lahat po ng viewers. Salamat, Mayan, ha? May katanungan po sana ako at sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo sa dapat kong gawin. May nakilala po ako na ang trabaho ay cybersex. Ginagawa niya raw po ito ay dahil ayaw daw po niyang maramdaman ng anak niya yung hirap na dinanas niya nung bata pa siya. Ang problema po pinakikita niya po sa anak niya yung mga ginagawa niya. Huwag ko daw po siyang i-judge kasi di ko daw po siya kilala. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang tanong ko din po if nababawasan po ba ang kasalanan niya kapag nagsisimba siya at tumutulong naman po siya sa kanyang pamilya. Maraming salamat po. Mayan, maraming salamat sa pagpapadala mo ng tanong na iyan. No? Medyo komplikado pero susubukan nating sagutan. Una, sinabi sa iyo nung kakilala mo, huwag mo siyang i-judge kasi hindi mo siya lubusang kilala. Totoo naman, hindi tayo ang tumatayo na hukom sa puso ng ating kapwa. Kaya pag-ingatan mo yon, hindi ikaw ang hukom. Pero hindi ibig sabihin nun ay magbubulag-bulagang ka sa mali na ginagawa. Ang ating pinupuna ay yung mali na ginagawa. At yung sinabi ng kaibigan mo, pumapasok siya sa cybersex at ito ay para yung kanyang anak ay hindi na makaranas ng hirap na dinanas niya. Tapos nakikita pa nung anak. Ito yung classical case na sinasabi na the end does not justify the means. Kahit maganda yung iyong pangarap para sa anak mo, hindi yon dahilan, sapat na dahilan, para ang gagamitin kong pamamaraan ay mali. Okay, kumita siya ng pera para hindi maghirap ang anak niya. Pero baka naman, ibang uring paghihirap ang ngayon pa lang ipinupunlanan niya sa buhay ng anak niya. Biriin mo nakikita ng anak niya ang hindi maganda. May pera nga yung anak niya, may ginhawa sa buhay, pero naiisip kaya niya yung mga maling kaisipan na ngayon pa lang napupunta na sa anak niya at baka balang araw ang anak niya ay maligaw ng landas dahil mali ang nakitang halimbawa sa kanyang magulang. Yan sana ang iyong ipaabot sa kanya. Pero sa diwa ng real concern, hindi condemnation. At ipaliwanag mo sa kanya, hindi siya ang pagkatao niya ang iyong binababa, kundi dahil sa iyong pagmamahal sa kanya at sa kanyang anak, ay gusto mong makatulong na maituwid ang kanyang landas. Of course, mabuti ang pagsisimba. Mabuti ang pagtulong sa kapwa. Pero, kung gagamitin natin yung pagsisimba at pagtulong sa kapwa, parang excuse para ituloy ang isang makasalanang gawi, naku, hindi yan ang tunay na diwa ng pagsisimba at pagtulong sa kapwa. Baguhin niya ang kanyang uri ng buhay. Yan ang hinihingi sa kanya.